Diskarte, pagkamalikhain at pagbabago. Ilan lamang ito sa mga dapat daw i-welcome at pakaingatan sa pagpasok ng Chinese New Year. Ayon sa isang feng shui expert, kailangan natin hanapin ang tamang balanse upang hindi natin ito ipahamak. Ano pa nga ba ang dapat asahan ngayong Year of the Wooden Snake? Alamin yan sa Chinese New Year Special Report na ito. Chinese New Year man o hindi, dinarayo ng publiko ang munting establishmentong ito para alamin ang kanilang magiging kapalaran para sa panibagong taon. At ngayong Year of the Wooden Snake, ano nga ba ang magiging kapalaran natin para sa taong ito? Tara, sabay-sabay nating alamin at tara, puntahan natin ang ating feng shui expert. Change is coming ngayong 2025. Kasabay ng pagsalubong natin sa Chinese New Year ay ang pagpasok din ng swerte ngayong Year of the Wooden Snake. Ayon kay Coach Johnson Chua, isang feng shui expert mula sa Binondo, magiging makulay ang ating taon kung paiiralin ang diskarte, pagkamalikhain at pagsabay sa mga pagbabagong hatid ng pagbabalat ng ahas. Number one, expect natin because a wooden snake is something to do with about creativity and also transformations. Okay, so that means this year, marami naman mga good opportunity tayo pwede na-expect, no? Maybe mga new ideas, new business, new strategy, or marami mga bagong diskarte na pwede mangyari for this time. And also, it's such a year of transformation, chances ay maraming mga changes na pwede mangyari. Although alam po natin, maraming tao may takot sa changes, no? May iba, pag sinabing changes, ay naku, baka mararattle ba? Diba? Mababago na naman ba yung mga system? Okay, pero although for me, kailangan lang medyo sabi natin, as the snake shed its skin, okay, parang kailangan din tayo matutuloy din mag-out ng mga negative natin at mag-adapt tayo sa mga bagong pwede mangyari sa atin. Pero sa kabila nito, dapat pa rin daw tayong maghinay-hinay sa pagdedesisyon at sabayan din ng dobling pag-iingat sa kalsada. For me, medyo positive naman ako for the snake, for the opportunity lang. Although, ingat lang siguro more on health. Yan, number one, kasi maraming sickness problem talaga for this year. Okay, travel accidents, also medyo maging careful tayo. Okay, also in terms of like sa money, chances masyadong mabilis lahat ng pangyayari ngayon. Kaya mas more matuto tayo mag-desisyon na maayos, maging firm, para maging stable yung pera natin. Subukin man tayo ng Year of the Wooden Snake. Paalala ni Coach Johnson, maging matatag at pagtibayin lamang ang isip at puso at huwag gayahin ang ahas na pabago-bago ng balak. Tandaan lang natin, ang energy ng snake is about creation or transformation. So alam natin, maraming mga ganap, maraming changes. Most important lang, matibayan natin yung emotions natin. Be firm with the decisions that you make. Okay, be firm with the goal na gusto mo. Okay, huwag tayo masyado papalit na parang snake, di ba, pabago-bago. And also, medyo mag-ingat din tayo sa mga deceiving factors, no? Maraming mga like scammers or cheaters. So, kailangan talaga mas more maging firm po tayo. And also, most important, practice DHB. Define your higher value. Think positive, feel positive, and also act positive.